Sa mundong ito, may mga manggagamot na nasa una at ikatlong kategorya at may isa ring sobrang lakas na manggagamot na walang lisensya na nagtatago at palaging napapalibutan ng mga babae. Handa siyang magpagaling at gumawa ng kahit anong kinakailangan basta't mabayaran siya ng halagang itinuturing niyang makatarungan. Ang kwento ay nagsisimula sa kaharian ng Herseth na isang bansa kung saan karamihan ng mga tao ay mga manggagamot. Sa bansang ito ang mga manggagamot ay nahahati sa tatlong ranggo. Ikatlong rate kung sila ay nakakapagpagaling lamang ng minor na mga sugat. Ikalawang rate kung sila ay nakakapagpagaling ng lubusan sa apektadong tao. At unang rate kung sapat ang kanilang kapangyarihan upang mapabuti ang mundo. Mahalaga ang mga manggagamot sa ekonomiya ng bansang ito kaya ang pangunahing akademya ay may tanging trabaho lamang na magturo ng sopistikadong mahika ng pagpapagaling, tumulong sa mga estudyante na makakuha ng kanilang mga lisensya upang masisimulan nila ang kanilang paglalakbay bilang opisyal na mga manggagamot. Gayunpaman sa mga sulok ng kahariang ito ay may mga nayon at mga slum kung saan hindi pa ipinakilala ang ganitong formal na edukasyon na ibig sabihin, ang mga tao roon ay walang lisensya para sa pag-practice ng pagpapagaling. Sa isa sa mga nayong ito nakatira ang ating bida na si Zenos at ang kanyang kapatid na elf na si Lily, na parehong nakikipaglaban para mabuhay sa kanilang hindi magiliw na buhay habang naninirahan sa isang sira-sirang bahay. Si Zenos ay isa ring manggagamot at bagamat wala siyang lisensya para sa practice ng pagpapagaling. Hindi ito naging hadlang upang hindi niya matulungan ang mga tao sa kanyang bayan na hindi kayang magbayad sa opisyal na mga manggagamot. Nagsisimula ang kanyang araw sa pamamagitan ng pagpapagaling ng isang tao sa kanilang bahay, at pagkatapos ay lumalabas siya para sa isang bahay bisita at iniwan si Lily na mag-isa sa sira-sirang barong-barong kung saan sabik siyang naghahanda sa pagluluto ng hapunan para sa kanyang kapatid. Ilang segundo lamang matapos umalis si Zenos at isang espiritu na nagngangalang Carmela ang biglaang dumalaw kay Lily. Nais matikman ang kanyang luto at ipinahayag din na siya ay kanilang kasama sa bahay at nais lamang batiin siya ng magandang umaga bago bumalik sa kanyang kwarto. Sa sandaling umalis si Carmela isa pang batang babae na nagngangalang Zaphia ang pumasok. Tinatawag si Zenos at kasunod ni Linga na nais din na gamutin siya ni Zenos base sa kanilang pag-uugali. Mukhang parehong may pagtingin sina Linga at Carmela kay Zenos at huwag nating kalimutan ang nakababatang kapatid na si Lily na nagsumpa na balang araw ay magiging asawa niya. Gayunpaman habang nakaupo sina Linga at Carmela ay biglang sumugod sa pinto ang isa pang babae na nagngangalang Lo, inaangkin na dumating din siya para sa ilang pang-araw-araw na aliwan. Hindi pa man nagsisimula ang kwento ay mayroon ng harem si kuya at habang sabik na nakaupo ang mga babae. Patuloy na mahinahon na nagluluto si Lily para kay Zenos at tinanong ang mga babae kung balak ba nilang makikisalo sa hapunan mamaya. Nang sumagot sila ng oo ay natuwa si Lily at sinabing inaasahan niyang magbahagi ng pagkain sa grupo. Naalala ni Lily na kailangan niyang isampe ang labada at lumabas siya at sinabihan ang mga babae na bantayan ang palayok, subalit sa halip na magbantay ay kumain ang mga babae ng lahat ng nasa loob nito. Samantala si Lily ay lumabas para magpahinga habang nagsasampay ng mga damit at nakatulog habang iniisip si Zenos. Sa loob ay pinag-uusapan ng tatlong babae kung sino ang dapat sisihin sa pagkain ng hapunan ni Zenos, at nagplano silang magluto ng kaparehong pagkain bago siya bumalik. Gayunpaman ay nagising si Lily at may banta sa tono at hiniling niyang ipaliwanag nila kung bakit magulo ang kusina. Nagtangka ang tatlong babae na magpalusot at sinasabing masyadong komplikado ito para ipaliwanag, ngunit naaninag ni Lily ang kanilang mga kasinungalingan. Binigyan niya sila ng isang huling pagkakataon na sabihin ang katotohanan o harapin ang mga kahihinatnan. Si Zaphia ang unang bumigay sa ilalim ng presyon at inamin na kinain niya ang nilaga dahil mabango ito. Inangkin naman ni Linga na kumilos mag-isa ang kanyang mga kamay at bibig. Habang si Loa na mas diretso ay walang inalok na palusot at basta na lamang pinuri ang pagluluto ni Lily, habang nagngingit-ngit sa galit si Lily at nagtataka ang tatlong babae kung paano sila makakalabas sa sitwasyong ito. Habang nagtuturuan ang mga babae at naging tungkol naman kay Zenos ang kanilang pag-uusap at nagsimula silang mangarap tungkol sa mga bagay na ipapagawa nila sa kanya pagbalik niya, binanggit ni Linga na magaspang ang balahibo sa kanyang buntot at nais niyang himasin ito ni Zenos. Dahil madalas daw niya itong gawin. Hindi naman ito pinaniwalaan ni Loa na nagtalo na hindi kailanman magpasaya si Zenos kanino man maliban sa isang six-pack na bed mama katulad niya, habang nagtatalo ang dalawa kung sino ang mas gusto ni Zenos, si Zaphia na tanging rasyonal at bahagyang baliw na beast girl ay pinatatahimak sila na sinang-ayunan ni Lily.
Iniisip ni Lily na magagalit si Zenos kung makikita niyang nag-aaway sila. Ipinahayag ni Lily ang kanyang pag-asang magkasundo silang lahat dahil tunay niyang nais na magkakasama sila sa hapunan. Naintindihan ng tatlong Beast Girls ang damdamin ni Lily at doon ay humingi sila ng paumanhin sa kanya at nangakong tutulong sa paghahanda ng hapunan, ngunit wala nang sangkap si Lily para magluto ng isa pang batch at sa puntong iyon, bumababa si Carmela at nang malaman na kinain ng tatlong baliw ang lahat ay nagbanta siyang kukunin ang kanilang mga kaluluwa bilang parusa. Napagpasyahan ni Lily na patawarin sila sa kondisyon na dalhin nila sa kanya ang mga sangkap. Masayang pumayag ang mga babae at nagmamadaling umalis upang takasan ang galit ng taong nagagalit. Pagkaalis nila ay umupo si Carmela kasama si Lily at pinayuhan siyang huwag maging masyadong madali sa mga ito dahil magdudulot lang sila ng gulo. Subalit iginiit pa rin ni Lily na makisama sa lahat at kasama na si Carmela na umaasa siyang maghahanda siya ng hapunan bago bumalik si Zenos. Samantala pauwi na si Zenos nang mapansin niya ang isang Beast Girl na nakakapit sa kanyang tiyan dahil sa sakit. Hinayla siya ng isang mataas na noble sa buhok at sinermonan dahil sa pagtakas mula sa kanyang bahay na inihayag na siya ay kanyang alipin. Dinala niya ito pabalik sa sementeryo at ipinahayag ang kanyang pagkakasuklam sa isang demhuman katulad niya. Sinabing ang isang marumi katulad niya ay nararapat lamang ilibing sa isang hamak na libingan. Sinaktan niya ito laban sa isang libingan nang biglang may madilim na aura na umangat mula rito at pumasok sa kanya nang hindi niya namamalayan na patuloy siya sa pagsipa dito. Habang kumikilos ng walang kontrol ay umatake si Teal sa noble gamit ang kanyang mga kuko, ganap na walang kapangyarihan laban sa kanya at wala nang nagawa ang lalaki kundi tumakas sa kabaligtarang direksyon matapos siya na masugatan. Sa pagtakas ay nakatagpo niya si Zenos sa daan. Hindi alam kung sino ito at sinabi ng noble kay Zenos na nabaliw ang kanyang alipin at inatake siya. Nagmamakaawa siyang tulungan siya ni Zenos at hindi nagtagal ay dumating si Teal upang tapusin ang trabaho. Sa pagmamasid ng mabuti ay napansin ni Zenos ang malakas na puwersa ng madilim na enerhiya mula sa katawan ni Teal at agad na ninais malaman kung ano ang ginagawa ng lalaki sa kanya. Sa pagtatanong ay inamin ng noble na sila ay nagtatrabaho lamang sa pagsasaka at pagkatapos nito, hinikayat niya si Zenos na dalhin siya sa ospital dahil sa kanyang mga sugat. Nag-alok pa siya na babayaran niya si Zenos kung maalis niya si Teal. Sa sandaling ito habang malapit nang umatake si Teal ay dinala ni Zenos ang lalaki palayo, nagsalita ang amo ni Teal at iniuutos kay Zenos na parusahan siya ngunit hindi ito nais gawin ni Zenos, ikinagalit ito ng mayamang lalaki na naniniwalang ang kawalang aksyon ni Zenos ay maaaring humantong sa kamatayan ng isang aristocrat. Hindi niya pinansin ang buhay ni Teal at sinasabing siya ay basta isang alipin na maaari niyang palitan anumang oras at nang marinig ito, tiniyak ni Zenos sa duwag na lalaki na pantay-pantay niyang pinahahalagahan ang bawat buhay. Ikinagalit ito ng amo na nais malaman kung sino nga ba talaga si Zenos. Sa tugon ay buong kumpiyansang inihayag ni Zenos na siya ay isang manggagamot, bago halos tamaan ng malaking bato na ibinato ni Teal at biglang pinalakas ni Zenos ang kanyang kamay at pinagpira-piraso ang malaking bato, ikinagulat ito ng amo ni Teal hanggang sa buto. Gayunpaman ay patuloy niyang nasaksihan kung gaano kabilis subukang umatake ni Teal kay Zenos, ngunit nahulaan ni Zenos ang bawat kilos niya at itinulak siya sa pader nang hindi siya hinahawakan, dahil dito ay gumuho ang gusali mismo sa ibabaw ng amo ni Teal. Swerte pa rin siya at nakaligtas siya sa pangyayari at ilang sandali pagkatapos ay nagkamalay si Teal at sinubukan na bumangon. Nang makita ni Zenos ang masaklap niyang kalagayan ay dali-dali siyang tumulong dito. Kaso napagtanto niyang sinapian siya ng demonyo. Hinayaan niyang kagatin siya nito at ginamit ang pagkakataon upang pagalingin siya sa lahat ng kanyang mga sugat at sa pagsapi ng demonyo, na naging dahilan upang mawalan siya ng malay at iniwan si Zenos na nagtataka kung anong uri ng pagsasaka ang ginagawa niya upang masapian ng demonyo. Hindi nagtagal ay pinagyabang niya na nagapi niya ang demonyo at habang nangyayari ang lahat ng ito, nanunood sa shock ang amo ni Teal ay lubos na kumbinsido na si Zenos nga ay isang tunay na manggagamot, dahil dito ay nakiusap siya kay Zenos na pagalingin ang kanyang mga sugat, ngunit binanggit ni Zenos na tapos na ang kanyang oras at hinimok siyang bumalik kinabukasan. Gayunpaman ay nagpahayag ang amo ni Teal na aalis na siya bago pa dumating ang kinabukasan at iniutos kay Zenos na pagalingin siya kaagad, pero iginiit ni Zenos na mangyayari lamang ito kung magbabayad siya ng dagdag. Sa pagmamadali ay hinagis ng amo ang isang bag ng mga barya sa kanya na umaasang ito ay higit pa sa sapat, ngunit sinabi ni Zenos na hindi ito sapat.
Nang marinig ito ay nagalit ang amo ni Till na lalo na't ang presyo na inalok niya ay higit pa sa sapat para sa serbisyo ng isang manggagamot. Bago pa man makapagsalita ulit ang amo ay binanggit sa kanya ni Zenos na hindi siya isang lisensyado na manggagamot kundi isang underground healer. Nang marinig ito ay nagtaka ang amo ni Till kung mayroon nga bang manggagamot sa underground. Hindi nagtagal ay hiniling niya na isama si Till bilang bahagi ng bayad at nang walang pag-alinlangan, pumayag siya at hiniling kay Zenos na pagalingin siya agad. Ibinigay sa kanya ang mga dokumento para sa pagmamay-ari kay Till. Pagkatapos ay nagkamalay si Till at nagulat nang makita si Zenos sa tabi niya. Tinanong niya kung sino ito at ipinakilala ni Zenos ang kanyang sarili at sinabi rin niya kay Till na binili niya siya at inihayag naman ni Till ang kanyang pangalan sa kanya. Bilang unang utos niya sa kanya bilang bagong amo at inutusan niya si Till na magsuot ng kanyang damit pagsilang, na ikinagulat ng husto ni Till dahil hindi niya maaaring suwian ang kanyang amo at napilitan siyang sundin ito. Matapos niyang gawin ito ay sinuri ni Zenos ang kanyang katawan at natuklasan na may problema siya sa gallstone sa kanyang katawan, agad niya itong ginagamot at dinurog ang bato sa alikabok at ang paraan ng kanyang paggawa nito ay labis na ikinamangha ni Till, lalo na dahil nagawa niya ang mahika ng walang anumang tiyan o komplikadong pamamaraan. Bagaman patuloy na pinag-uusapan ito ni Till at doon ay nagtataka si Zenos kung bakit labis siyang natutuwa sa isang bagay na para sa kanya ay pangkaraniwan lang, nagpasalamat siya kay Zenos sa pagpapagaling sa kanya at nagtanong kung paano siya makabawi. Nang hindi nag-aksaya ng oras at doon ay binanggit ni Zenos na mayroon siyang ipapagawa sa kanya, sa una ay inakala ni Till na nais ni Zenos na bumuo ng ilang balak kasama siya, ngunit ipinakita lamang niya ang pahina ng isang libro at hiniling na tulungan siya ni Till na hanapin kung ano ang nasa loob nito. Pagkaraan ng maikling panahon ay nakakita si Till ng ilang dahon at iniabot ang mga ito sa kanya at nang makita ito ni Zenos, labis siyang natuwa at pinasalamatan niya si Till dito at inalok siya ng kanyang kalayaan bilang kapalit, pinunit pa niya ang mga papel ng pagkaalipin ni Till at sinasabing nabayaran na niya ang pagligtas sa kanya. Bagamat masaya si Till sa pagiging malayang babae at wala siyang ideya kung ano ang gagawin niya ngayon, gayunpaman ay determinado siyang alamin ito at umaasa siyang magkakaroon siya ng pagkakataon na ipaalam ito kay Zenos kapag nalaman na niya. Nang marinig ito ay walang problema si Zenos dito at hiniling din niya na bumisita si Till sa kanya kung siya ay masaktan para magamot niya ng libre. Kinagabihan ay bumalik si Zenos sa kanyang bahay at sinalubong siya ng mga babae na tila masayang-masaya sa kanyang pagdating. Ilan sa kanila ay kakabili lamang ng ilang prutas at isda. Napansin pa ng isa sa kanila na tila nakakilala siya ng bagong babae subalit hindi ito pinansin ni Zenos at bago maghanda ng hapunan, nag-alok ang isa sa mga babae na gumawa ng itim na tsaa para sa kanilang lahat, at mukhang masaya si Zenos tungkol dito. Naalala ni Zenos ang panahon noong siya ay kasapi ng kilalang Golden Phoenix na naging isa sa pinakamalakas na adventure party sa buong kaharian. Isang araw ay sinabi ng pinuno ng party na si Eston kay Zenos na ayaw na nila ng isang mahirap na nakatira sa slums sa kanilang grupo. Binigyan siya ni Eston ng isang gintong barya bilang bayad sa pagpapaalis sa kanya, binanggit pa ni Ann na wala namang silbi si Zenos at mas mabuti raw na wala siya sa grupo at naguguluhan si Zenos dahil malakas siyang manggagamot at matagal na siyang tumutulong sa party mula nang mabuo ito. Pero pinagtawanan lang siya ni Eston at ipinaliwanag na isa lang siyang mahirap na nag-aral ng sarili at wala namang opisyal na lisensya bilang healer, kaya wala siyang kwenta na tinitigan ni Zenos si Eston at sinabi na akala niya ay magkaibigan sila, pero tinawanan lang siya ng mga kasama ni Eston at nilalait siya at binabanggit na isa lang siyang meat shield para sa kanila at wala nang iba pa. Sabi ni Ann na ngayong sila na ang pinakamalakas na party sa kaharian ay para na silang mga sikat na tao, at hindi raw magandang tignan na may mahirap na kasamang tulad niya sa grupo ng mga aristokratang maharlika. Idinagdag pa ni Ann na sapat na raw ang gintong barya para makaalis siya kahit saan at huwag na raw siyang magsalita tungkol sa pagiging bahagi niya ng party nila. Napagtanto ni Zenos na binibigyan siya ng pera para manahimik, kaya tumayo siya at umalis ng silid habang iniisip kung ano na ang gagawin niya sa buhay niya ngayon at habang pag-alagala siya, bigla niyang narinig ang ingay ng isang taong nahihirapan at agad niya itong pinuntahan para alamin. Nakita niya ang isang lalaki at isang babae na pilit pinapakalma ang isang elf na alipin para maibenta ito sa isang pangit na maharlika. Lumaban ang alipin na elf at nagtangkang tumakas kaya pinapana siya ng lalaki sa binti at nilapitan siya ng lalaki at hinawakan sa kwelyo, pero matapang ang elf at kinagat ang kamay ng lalaki na lalo tuloy itong nagalit.
Kumuha ito ng isang patalim at sinaksak ang elf sa tiyan at nainis ang babae at tinawag si Zenos na tanga dahil sinira raw nito ang paninda nila. Pinanood lang ni Zenos ang pagtatalo nila habang nakahandusay sa isang lawa ng dugo ang alipin na elf, nagpa siya siyang mabilis na makialam. Inalok niya sila ng gintong barya kapalit ng alipin na elf at agad itong tinanggap ng babae dahil akala nila ay mamamatay na rin ang elf. Mabilis na nawala ang dalawa sa dilim habang si Zenos ay nagsimulang suriin ang sugat ng babae. Akala ng slave girl na patay na siya pero dahil si Zenos ay isang kahangahangang manggagamot, mabilis niyang pinagaling ang elf hanggang sa bumalik ito sa kumpletong kalusugan. Gulat na gulat ang slave girl dahil hindi man lang niya naramdaman ang paghilom ng sugat niya at nagpasalamat siya kay Zenos sa kanyang tulong. Nagpakilala siya bilang Lily at agad na nag-alala tungkol sa gintong barya na ginastos ni Zenos para bilhin siya. Napansin ito ni Zenos at sinabi niya kay Lily na huwag na siyang mag-alala dahil wala naman iyon sa kanya. Ang totoo ay hindi rin niya gustong manatili ang barya na galing pa sa isang katulad ni Stan. Tinanong ni Lily kung sikat na manggagamot ba si Zenos pero sagot niya ay isa lamang siyang walang pangalan na ni hindi pa nga lisensyado bilang healer. Tinanong niya si Lily kung saan ito nakatira. Pero sumagot si Lily na siya ay gutom at walang tirahan. Nagpa siya si Zenos na kupkupon siya at dinala ito sa isang maliit na tavern at bumili siya ng mas maayos na damit at mainit na pagkain para kay Lily. Habang gutom na kumakain si Lily at tinanong niya si Zenos kung hindi ba siya kakain, sumagot siya na hindi siya gutom pero ang totoo wala na siyang pera para bumili ng pagkain. Habang iniisip niya kung paano makakahanap ng trabaho ay pumasok sa tavern ang isang lalaki na mukhang isang lizardman at humingi ng tubig. Umupo ito sa isang upuan at habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang braso na may butas na parang tama ng bala. Nilapitan siya ni Zenos at sinuri ang kanyang sugat sabay sabing wala itong dapat ipag-alala dahil gasgas lang iyon. Akala ng lizardman na kung sino si Zenos pero bago pa siya makapagsalita at tinaas na ni Zenos ang kanyang mga kamay at nagsimula ng healing spell na agad na nagpagaling sa sugat ng lizardman. Nagulat ang lizard boy pero natuwa rin siya kaya't agad niyang inabutan si Zenos ng kaunting pera bago umalis sa tavern. Medyo naguluhan si Zenos dahil iyon ang unang beses na binayaran siya para sa pagpapagaling ng isang tao. Sabi ni Lily na normal lang naman iyon dahil karaniwan ng naniningil ng bayad ang mga healer, napagpasyahan ni Zenos na simula ngayon ay mamumuhay siya sa ganitong paraan at magbubukas ng sarili niyang clinic. Ang problema lang dahil galing siya sa slums ay halos imposible para sa kanya na kumuha ng legal na lisensya, ibig sabihin ay kailangan niyang maging isang underground healer na ilegal ang operasyon. Mukhang masaya naman si Lily sa desisyon niya at nangakong tutulungan siya habang buhay. Ayaw sanang idamay ni Zenos ang isang batang katulad ni Lily sa ilegal na gawain pero dahil ayaw din niyang iwanan ito, pumayag siyang isama muna siya. Dinala niya si Lily sa isang abandonadong bahagi ng bayan kung saan karamihan sa mga bahay ay sira-sira at walang ibang tao sa paligid. Tinanong ni Lily kung bakit sila nasa ganoong lugar at sagot ni Zenos na kailangan nilang lumayo sa sentro ng bayan para hindi sila mahalata. Sinabi niya na naghahanap siya ng matinong bahay na maaari nilang tawaging tahanan. Sa wakas ay nakakita sila ng bahay na hindi naman ganoon kasama ang kalagayan at sinimulan ni Zenos ang pag-iinspeksyon sa buong bahay. Kahit medyo wasak na ito ay masaya na siya dahil sa wakas ay magkakaroon na siya ng bubong sa kanyang ulo na isang bagay na hindi niya naranasan noong nasa dati pa siyang party. Ginamit naman ni Lily ang kanyang light magic para maliwanagan ang paligid habang sinusuri ni Zenos ang bawat sulok. Habang nag-iinspeksyon sila ay bigla silang nakasalubong ng isang wraith na walang iba kundi si Carmela mismo. Agad na nagtago si Lily sa likod ni Zenos at iniisip na ito na ang kanilang katapusan dahil ang mga wraith ay kilala bilang pinakamalalakas na undead monsters na may tinatawag na touch of death. Ngumiti si Carmela nang makakita ng mga sariwang biktima na kusang pumasok sa kanyang palasyo at agad siyang nagpasya na umatake, pero kalmado lang si Zenos at nagcast ng healing magic, na agad na nagpa-disappear sa mga braso ni Carmela. Nagulat si Carmela na may isang tao na lumalaban sa kanya, habang si Lily naman ay nakatingin kay Zenos nang may pagtataka, tinatanong kung paano niya nagagawang lumaban sa isang wraith. Naguguluhan si Zenos at sinabing hindi naman niya nakikitang malaking bagay iyon dahil nakalaban na raw siya ng daan-daang wraith noon. Lumalabas na sa tuwing gusto ni Ann na malibang ay pinapadala niya si Zenos sa pinakamalalalim na dungeon kung saan pinilit siyang lumaban sa mga wraith, doon niya natutunan na mahina pala ang mga wraith sa kanyang healing magic.
Balik sa kasalukuyan ay humingi ng paumanhin si Zenos kay Carmela pero binanggit niyang gusto lang naman niyang manatili doon at sisikapin niyang hindi siya istorbohin. Muling umatake si Carmela pero madali siyang naitaboy ni Zenos. Nainis si Carmela dahil siya ang reyna ng mga wraith at wala pang tao na naglakas loob na harapin siya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at tumawag siya ng maliit na hukbo ng mga wraith para labanan si Zenos. Pero masyadong malakas si Zenos para sa kanila at nagcast siya ng high heel na agad nagpuksa sa lahat ng mga mababang level na wraith kaya't naiwan si Carmela na nag-iisa. Muling humingi ng paumanhin si Zenos sa kanyang pagpasok at nagtanong kung maaari siyang makahingi ng kahit isang silid para magbukas ng kanyang clinic. Napagtanto ni Carmela na kakaiba si Zenos kaya pumayag siyang ibahagi ang espasyo, pero iginiit niyang ang ikalawang palapag ay kanyang pribadong lugar at bago siya biglang naglaho. Lumipas ang ilang araw at unti-unti nang naging mukhang isang klinik ang kanilang silid habang inaayos nila ang mga huling detalye. Tinanong ni Lily kung kailangan ba nilang mag-anunsyo pero sinabi ni Zenos na hindi na kailangan. Saktong pagbukas ng pinto at pumasok ulit ang lizard man na nagpakilala siya bilang Zon at sinabi kay Zenos na kasama niya ngayon ang kanyang kapatid. Tiningnan ng kapatid si Zenos at tinanong kung kaya ba nitong gamutin ang sugat sa kanyang braso. Napansin ni Zenos na tila natamaan ang braso ng babae ng isang magic poison bullet at lubusan nang na-infect ito. Sinabi niya na kailangan ng putulin ang braso dahil patay na ito at tinanong ng babae kung magkano ang bayad, at binanggit ni Zenos ang halagang $100,000. Nagulat si Zon at nagalit dahil sobra raw iyon kumpara sa normal na presyo para sa simpleng pagputol ng braso. Pero pinakalma siya ng babae at ipinaliwanag na matalino si Zenos at alam siguro nito na siya si Zafaya, ang pinuno ng Lizard Clan. Ang totoo ay hindi alam ni Zenos kung sino siya pero narinig na niya ang pangalan noon. Alam niya na isa si Zafaya sa mga pangunahing pinuno sa slums na kilala sa pagnanakaw mula sa mayayaman at pagtulong sa mahihirap. Tinanong ni Zafaya kung paano niya naipaliwanag ang ganoon kataas na presyo, sumagot si Zenos ng tuyo na ang pag-regenerate ng bagong braso at nangangailangan ng malaking enerhiya. Nanlaki ang mga mata ni Zafaya at nagtanong kung anong ibig sabihin nito sa regenerate. Naguguluhan si Zenos at ipinaliwanag na puputulan niya ang braso niya at bibigyan siya ng bago. Nagulat si Zafaya pero sinabi niya na kung kaya talaga ni Zenos na gawin iyon na babayaran niya ito ng hinihinging halaga. Agad na pinapahiga siya ni Zenos sa mesa at ginamit ang isang ethereal scalpel para putulin ang patay na braso at pagkatapos ay ni-regenerate niya ito ng isang bago. Nagulat si Zenos nang malaman niya na karaniwan palang hindi ginagawa ng mga healer ang ganitong klase ng pagpapagaling. Samantala ay taos puso na nagpasalamat si Zafaya sa kanya sa tulong na ibinigay niya at sinabi ni Zafaya na malamang magpapadala pa siya ng mas maraming tao kay Zenos para magpagamot. Lumipas ang ilang araw at isang gabi matapos gamutin ang mga pasyente, naupo si Zenos para uminom ng tsaa kasama sina Carmela at Lily. Tinanong ni Lily na bakit laging sugatan ang mga lizard people kapag pumupunta sila dito para magpagamot. Ipinaliwanag ni Zenos na may 3 grupo sa underground slums na laging naglalaban-laban ang mga lizard people, ang mga orc at ang mga furry. Bigla niyang naramdaman na may paparating at bumukas ang pinto. Pumasok ang isang grupo ng furries kasama ang isang demi-human na babae na nagpakilala bilang Linga, ang pinuno ng mga furries. Alam ni Zenos na si Linga ang humahawak sa lahat ng operasyon sa sugal sa lugar at kilala bilang isang tirano. Sinabihan niya si Linga na sarado na sila para sa araw na iyon, pero kung emergency ay maaari niya silang tingnan. Tumawa si Linga at binanggit na kahit ilang ulit nilang talunin ang mga lizard people at bumabalik pa rin ang mga ito na parang bagong-bago dahil sa paggagamot ni Zenos. Pagkatapos noon ay kumuha siya ng malaking palakol at lumapit kay Zenos, sinasabing papatayin niya ito para hindi na ito makakatulong sa mga lizard people. Sumugod siya pero nabasag ang kanyang palakol ng tamaan ng shield na nakapaligid kay Zenos. Nagumpisa ring umatake ang ibang furries pero wala itong epekto sa kanya. Dahil hindi nila siya matamaan at sinimulan nilang sirain ang buong klinik at sinubukan ni Zenos na pigilan sila pero hindi sila nakinig. Biglang lumitaw si Carmela na galit dahil sinira nila ang kanyang tahanan at nang makita ng mga furries ang isang galit na wraith, halos mapaihi sila sa takot pero bago pa man sila mapatay ni Carmela ay pinigilan siya ni Zenos at sinasabing ang klinik na ito ay para magligtas ng buhay, hindi para kumitil. Nagpa siya si Carmela na hayaan na lang siya at bumalik na sa itaas.
Samantala ay agad na napaluhod si Lingga sa sahig at humingi ng tawad, dahil alam niyang ang isang tao na kayang labanan ang isang wraith ay kayang burahin silang lahat ng mga furries sa isang iglap. Sinabi ni Zenos na huwag na silang mag-alala tungkol doon, at napagtanto niya na malamang ay magkakaroon na naman siya ng panibagong grupo ng mga pasyente para sa kanyang klinik. Matagal-tagal na ring lumago ang klinik niya dahil tuloy-tuloy ang pagdating ng mga pasyente mula sa grupo ng mga lizard at mga mabuhok na nilalang. Bukod pa sa kanila ay dumating na rin ang isa sa mga orc at sinabi kay Zenos na may sakit ang kanilang pinuno na si Dakilang Lady Lo, at gusto niyang ipasuri ito kay Zenos. Sinabi ni Zenos na dalhin na lang si Lady Lo sa klinik pero tumanggi ang orc dahil hindi raw makakagalaw si Lady Lo sa ngayon, laging may mga lizard at mabuhok na nilalang sa paligid at nagdadala ng mga regalo at nagtayo ng mga istruktura. Hindi raw kayang isusugal ni Lady Lo ang pagpunta sa lugar na napapalibutan ng maraming kaaway, napabuntong hininga na lang si Zenos at nagpa siya na sumama na lang sa orc papunta sa kanilang lungga. Naglakad siya sa loob ng madilim na kuweba hanggang sa makarating siya sa isang malawak na bakana kung saan nakita niya ang isang magandang babaeng maskulado na nakaupo sa trono at napalibutan ng mga orc. Nagpakilala siya pero sinabi ni Lo na kilala na niya ito dahil hindi raw mapigilan ng mga lizard at mabuhok na nilalang ang kakasabi tungkol sa pagiging sigma ng bagong underground healer. Nairita si Zenos dito dahil ayaw niyang maging sentro ng atensyon ang klinik niya, baka raw magkaroon pa siya ng problema sa mga awtoridad dahil wala naman siyang lisensya. Tinanong niya kung ano ang problema ni Lady Lo pero sa halip na sagutin siya at hinamon siya nitong tukuyin ang problema niya mismo. Kalma lang na lumapit si Zenos at sinuri ang buong katawan nito para sa anumang panlabas na pinsala pero wala siyang nakita. Pagkatapos nito ay nagpa siyang tingnan kung may panloob na problema at agad niyang napagtanto na may bukol sa loob ng tiyan nito at hindi ito sanggol. Pero habang tinitingnan niya ito ay tinanong niya kung ano yun at sinabi naman ni Lady Lo na isa iyong sumabog na bato na aksidente niyang nalunok. Tinanong siya ni Zenos kung may nagtangkang lasunin siya pero sagot ni Lo na hindi naman daw ganon. Aksidente lang daw talaga habang kumakain siya ng rice balls at tumalikod si Zenos at sinabi na hintayin na lang dahil lalabas din yun kalaunan, pero pinigilan siya ni Lo at sinabi na medyo nginata raw niya ang bato kaya ngayon ay sobrang delikado na ito na kapag gumalaw man lang siya kahit kaunti, pwede na itong sumabog. Agad na pinalibutan siya ng mga orc at sinabing mamamatay na lang sila kasama niya pero hindi siya iiwan. Hindi naman naapektuhan si Zenos sa drama nila at gusto na lang umalis pero sinabi ni Lo na may nakatago siyang malaking kayamanan sa isa sa mga baul at gusto niyang ibigay ito kay Zenos. Medyo naguguluhan si Zenos at akala niya ay nagbiro lang ito pero biglang inihagis ni Lo sa kanya ang gintong susi at sinabing pwede niyang buksan ang kayamanan gamit ito. Tinanong siya ni Zenos kung bakit niya ginagawa ito at ipinaliwanag ni Lo na narinig daw niya na si Zenos ay laging patas maningil. At kapag bata ang pasyente hindi siya kumukuha kahit piso. Gustong-gusto raw niya ang ganong ugali ni Zenos at gusto niyang ipagpatuloy nito ang kabutihang ginagawa. Napabuntong hininga si Zenos at sa wakas ay nagdesisyong harapin ang problema. Lumapit siya kay Lo at inilabas ang mahiwagang panestis at binuksan ang tiyan nito. Nagulat ang mga orc at agad siyang nilusob pero bago pa man sila makalapit ay agad na inalis ni Zenos ang mana stone at pinagaling muli ang tiyan ni Lo. Gulat na gulat si Lo dahil hindi pa niya nasaksihan ang ganitong bagay pero agad siyang nagbabala kay Zenos na itapon agad ang bato bago sumabog. Ngunit hindi man lang kumurap si Zenos at hinawakan niya ang bato sa pagitan ng kanyang mga kamao at sumabog ito ng malakas. Pagkatapos ng pagsabog at pagkahupa ng alikabok at nanlaki ang mata ni Lo sa sobrang pagkabigla nang makitang wala man lang galos si Zenos, pinagpaglang niya ang alikabok sa sarili at ibinalik ang susi kay Lo bago tumalikod para umalis. Pinigilan siya ni Lo at tinanong kung bakit niya pa siya pinagaling kung pwede naman niyang angkinan ang lahat ng kayamanan para sa sarili niya, pero sabi ni Zenos ay naniningil siya ng patas at masyado ng sobra ang gusto nitong ibigay para lang sa isang simpleng operasyon. Pagkatapos ng araw na yun ay nagsimula ng regular na bumisita sa kanya ang mga pinuno ng tatlong grupo kahit wala naman silang dahilan. Inisip na lang ni Zenos na siguro wala lang silang magawa sa buhay pero may hinala si Lily na gusto siya ng mga ito. Kumpirmado naman ito ni Carmela na nagsabing lahat ng pinuno ng tatlong grupo ay baliw na baliw kay Zenos at malapit na silang maggera para sa kanya. Hindi na lang pinansin ni Zenos ang usapan at binanggit na isa lang siyang ordinaryong manggagamot at wala nang iba pero tama pala si Carmela, dahil isang araw at nagpunta isa-isa ang tatlong pinuno sa klinik ni Zenos, may dalang regalo at pagkain at sinabi nilang maglalaban sila kinabukasan.
Kinabukasan ay nagtipon ang lahat ng grupo sa isang malaking lugar habang nagkukwentuhan ang mga tauhan ng bawat panig, naghahanda para sa laban na magpapasya kung sino ang tunay na hari ng ilalim ng mundo at bago pa man magsimula ang laban, dumating si Zenos at Lily sa arena pero imbes na pigilan ang laban at doon ay iginiit ni Zenos na ilabas na nila lahat ng galit nila at tapusin na ang lahat ng ito. Pagkasabi nito ay agad na umatake si Zaphia gamit ang kanyang mga patalim at tinarget si Linga. Pero mabilis ang mabalahibo at nakaiwas agad at sumali naman ang orc sa gulo at tumalon kay Zaphia, kaso naiwasan din ito kaya umatras siya. Doon na tuluyang nagkagulo at lahat ng grupo ay nagsimula ng maglabasan ng sandata at magbugbugan sa isang matinding labanan, habang ang mga pinuno naman ay nagpalitan ng mga mapanganib na atake na talagang may layuning pumatay. Halatang nababahala si Lily sa nangyayari pero habang tumatagal ay napansin nilang may kakaiba. Buong araw na silang naglalaban pero wala ni isa sa kanila ang namatay o sumuko at lahat ng sugat nila ay kusang gumagaling. Sa huli ay napagtanto ng mga pinuno na si Zenos pala ang patuloy na nagpapagaling sa kanilang lahat. Sabi ni Zenos ay wala siyang pakialam gaano pa katagal ang laban nila basta't pasyente niya sila at gamutin pa rin niya. Doon na nagsimulang tumawa ang mga pinuno at na-realize nila kung gaano kabaliw ang sitwasyon. Sa huli ay nagdesisyon silang magkaisa at itigil ang gulo at pamunuan ng magkakasama ang ilalim ng mundo sa kapayapaan. Mukhang masaya talaga si Lily sa naging resulta at habang si Zenos naman ay nagsabing singilin niya ng mahal ang tatlong grupo dahil sobrang hirap raw ang gamutin ang ganoon karami na tao ng sabay-sabay. Ilang araw ang lumipas at bumalik sina Zaphia at ang kapatid niya sa klinik ni Zenos para magpagamot ulit at nandoon din sina Linga at Lon na chill lang habang nagpapahinga. Tinanong ni Zenos si Zaphia kung paano na naman siya nasugatan. Isa raw siyang magnanakaw na ang mga pinipiling target ay mga mayayamang maharlika at pagkatapos niyang nakawan ang mga ito ay ibinabahagi niya ang kayamanan sa mga mahihirap na tao sa slum area. Kahapon daw habang ginagawa niya ito ay nasangkot siya sa gulo laban sa mga Royal Guard at doon siya nasugatan. Sabi naman ng kapatid niya ay iba raw ang nangyari sa kanya na may baliw daw na babae na ang pangalan ay Iron Rose ang sumalakay sa kanya habang nasa labas siya, at walang tigil na pinaputukan siya na parang totoong sundalong Amerikano. Ngumiti si Carmela at sinabi kay Zenos na pakiramdam niya ay malapit nang bumisita sa kanya si Iron Rose, dahil napag-isa na niya ang tatlong naglaban na grupo sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, baka tingnan ito ng mga maharlika bilang isang banta. Sabi ni Zenos ay ayaw niyang makikisali sa kahit anong ganyang gulo at umupo na lang para kumain ng handang pagkain ni Lily para sa kanilang lahat, pero tulad ng sinabi ni Carmela na tama nga siya sa huli at ang babaeng kilala bilang Iron Rose ay nakapasok na sa slums at nagulat sa nakita niyang kapayapaan. Ang mga mabuhok na nilalang ay naglalaro ng baraha kasama ang mga taong butiki at habang ang mga orc at furries ay nagtatawanan at nagkukulitan, napansin niya ang isang lizard man na tahimik lang na umiinom ng beer kaya nilapitan niya ito at sinabing matagal na raw mula nang huli siyang makabisita sa slums, at mukhang malaki na ang pinagbago ng lugar. Tumingin sa kanya ang lizard man at binanggit na ngayong magkakakilala na silang lahat, napagtanto nilang pare-pareho lang sila kaya wala nang dahilan para maglaban at tinanong siya ng babae kung sino ang tagapamagitan na nagpahinto sa digmaan. Pero sabi ng lizard man ay ayaw ng tagapamagitan na pinag-uusapan siya kaya hindi niya sasabihin ang pangalan. Sa puntong ito ay galit na hinablot ng babae ang kwelyo ng lalaki at tinutok ang baril sa tiyan nito at tinatakot siyang barilin, pero kahit ganoon ay tumanggi pa rin ang lizard man na ibulgar si Zenos at nagsimulang sumigaw ng tulong, buti na lang ay dumaan doon sina Zaphia at ang kapatid niya kaya napilitan ang babae na tumakbo palayo. Habang tumakas ay napansin niyang mukhang gumaling na ang mga sugat sa kamay ni Zaphia. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa lungsod hanggang sa kalaunan ay napadpad siya sa klinik ni Zenos at sa bandang gabi, pumasok siya sa silid at nagtanong kung paano makakarating sa lungsod. Pero sa mismong sandaling tinangka siyang tulungan ni Zenos, bigla siyang naglabas ng baril at pinaputok ng smoke grenade papunta kay Zenos habang nanlaki ang mata ni Lily sa takot, iniisip kung ano na ang mangyayari ngayon. Hindi makapaniwala si Lely na basta-basta na lang binaril ni Krishna si Zenos sa ulo subalit sabi niya, may malinaw siyang dahilan kung bakit niya ginawa yun na bukod sa misyon niya ngayon, inutusan din siya na imbestigahan ang serye ng mga nawawalang tao sa lugar. Dahil si Zenos ay isang tao at si Lely ay isang elf ay agad inisip ni Krishna na baka si Zenos ang dumudukot kay Lely kaya binaril niya ito sa ulo,
ang daming problema sa logic ni Krishna kaya ipinaliwanag ni Lely na parang inampon na siya ni Zenos at nandoon siya sa sariling kagustuhan. Doon lang napagtanto ni Krishna na baka nagpapadalos siya sa desisyon at kung iisipin nga naman, hindi normal na masaya ang isang biktima ng kidnapping gaya ni Lely at sa kabutihang palad, hindi nakakamatay ang mga bala na ginamit ni Krishna kaya sigurado siyang hindi niya napatay si Zenos baka nawalan lang ito ng malay sa pagsabog. Pero laking gulat niya nang makitang ayos lang si Zenos at humingi siya ng tawad sa mabilis niyang paghuhusga at sa pagbaril kay Zenos, pero curious pa rin siya kung paano ito nakaligtas ng hindi man lang nasaktan at sabi ni Zenos, gumamit lang siya ng simpleng defensive magic para harangin ang bala bago siya matamaan. Pero hindi naniniwala si Krishna kasi kahit anong karaniwang defensive magic ay hindi dapat kayang pigilan ang mga bala niya at ang alam ni Zenos, ordinaryo lang ang magic niya kaya hindi rin niya alam kung anong sinasabi ni Krishna. Pero dahil sa pagiging Vice Commander ng Royal Knights, marami ng klase ng defensive magic ang nakita ni Krishna at sa tingin niya ang depensa ni Zenos ay kasing lakas ng isang Grand Sorcerer. Nang banggitin ni Krishna na siya ay Vice Commander ng Royal Knights ay biglang kinabahan sina Zenos at Lely dahil alam nilang baka may dala itong gulo, at mukhang may gusto itong hingin na tulong kay Zenos. Para maiwasan ang panibagong gulo ay pumayag si Zenos na makipag-usap sa kanya, pero agad din siyang nagbigay babala sa lahat ng kliyente niya na huwag munang lumapit habang nandyan si Krishna. Umupo silang lahat at sinabi ni Krishna na nasa isang lihim siyang misyon ngayon at gusto niyang humingi ng tulong kay Zenos. Tumanggi si Zenos dahil ayaw niyang masangkot pero ipinilit ni Krishna na tungkulin ng lahat ng mamamayan ang makipagtulungan sa utos ng mga knights, dahil kilala si Krishna bilang tao na di nag-iisip ay nag-aalala si Zenos na baka barilin na naman siya kapag tumanggi siya kaya napilitan siyang sumunod. Ipinahayag ni Krishna na ang misyon niya ay hanapin ang isang lalaki at arestuhin ito agad-agad at ang problema, wala siyang pangalan o kahit anong description pero ang mediator na ito ang siyang nagtapos ng digmaan sa pagitan ng iba't ibang grupo, nabilaukan si Zenos sa iniinom niyang tsaa nang ma-realize niyang siya pala ang hinahanap ni Krishna. Kaso nagkunwari lang siyang kalmado at tinanong kung bakit niya hinahanap ang mediator, ipinaliwanag ni Krishna na hindi pwedeng balewalain ng mga knight ang isang taong may kapangyarihang mapagkaisa ang mga grupo. Nang subukan daw niyang pilitin ang isa sa mga taga roon na magsalita ay hindi raw siya pinansin kahit tinatakot niya, para kay Krishna kung ayaw isiwalat ng mga tao ang pagkakakilanlan ng mediator, ibig sabihin daw niyon ay masama itong tao at dapat itong pigilan. Sinubukan ipaliwanag ni Zenos na posibleng kaya ayaw magpakilala ng mediator ay dahil gusto nitong umiwas sa atensyon, kaya kung aalis na lang si Krishna at titigil sa paghahanap na baka wala rin naman itong maging problema at tinanong ni Krishna kung kilala ba ni Zenos ang mediator, pero nagsinungaling siya at sinabing instinct lang ang basehan ng mga sinasabi niya. Kahit ano pa man ay hindi raw pwedeng balewalain ni Krishna ang utos mula sa kanyang commander, lalo na kung ang pinag-uusapan ay isang taong may kakayahang pigilan ang digmaan na isang malaking banta iyon kung pababayaan lang. Dito na nagsalita si Lely at sinabing hindi kailangang mag-alala si Krishna dahil ang mediator ay wala namang balak manggulo at gusto lang niyang kumita sa marangal na paraan, pero sa paraan ng pagkukwento ni Lely na parang kilala niya ng personal ang mediator. Kaya biglang kinabahan si Lely at sinabing hindi niya ito kilala pero nagdududa na si Krishna at sa ngayon ay pinabayaan na muna niya iyon, gabi na kaya sinubukan ni Zenos na gamitin iyon bilang dahilan para paaalisin si Krishna. Habang pinapalabas niya ito ay napansin ni Krishna ang kama sa isang sulok at nagtaka siya kung bakit may kama roon, ayaw ipaliwanag ni Zenos na magkasama sila ni Lely sa iisang kama dahil may multo sa itaas, kaya ang sabi niya ay extra na kama lang iyon. Nang marinig ito ni Krishna at tinanong niya kung pwede ba siyang doon muna tumuloy, hirap daw siyang makahanap ng base sa lugar kaya masaya siyang makikitira pansamantala hanggat di pa natatapos ang misyon niya at syempre, magbabayad naman siya. Hindi makatanggi si Zenos dahil baka maghinala pa si Krishna kaya napilitan siyang pumayag, natawa na lang si Carmela sa buong sitwasyon, gumawa ng kaunting green tea si Lely para sa bisita pero hindi kaya ni Krishna ang mainit na inumin kaya hinihipan niya ito. Naiinggit pa rin si Lely dahil may bagong babae na gustong makuha ang atensyon ni Zenos, kaya para ipakita na siya pa rin ang espesyal, umupo siya sa tabi ni Zenos at pinahilot ang ulo niya na gaya ng nakasanayan. Sinunod naman ni Zenos ang gusto ni Lely pero nagtataka siya kung bakit bigla nitong naisip gawin yun,
bigla namang lumapit si Carmela at bumulong sa tenga niya na kahit invisible siya na nagseselos lang si Lely. Nagulat si Zenos dahil hindi niya napansin si Carmela pero mukhang enjoy lang ito sa drama. Ayaw paawat ni Lely at mas lalo pa niyang inalagaan si Zenos para ipakita kay Krishna na siya ang mas malapit dito, pero wala naman talagang pake si Krishna at abala pa rin siya sa paghihip ng tiyan niya. Sa kalaunan ay nakatulog na rin si Lely kaya't maingat siyang tinatakpan ni Zenos ng kumot at bumalik sa sala para ipagpatuloy ang usapan nila ni Krishna. Ikinwento niya ang buong nangyari kung paano niya iniligtas si Lely mula sa mga mangangalakal ng alipin. Lumalabas na ang mga iyon ay parte pala ng isang ilegal na human trafficking ring na gumagala sa lugar, kaya pala sobrang alerto at agresibo si Lely kanina pero sa kasamaang palad, wala namang impormasyon si Zenos tungkol sa mga human traffickers. Sa ibang usapan naman ay may nais itanong si Krishna dahil halatang bihasang mage si Zenos na perpekto ang defense magic. Gusto niyang malaman kung posible rin bang ma-regenerate o mapalitan ang buong braso kung maglalaan naman ng kaparehong pagsasanay sa healing magic. Magtatanong pa sana si Zenos kung gaano ba talaga kalaki ang bagay na iyon para sa isang healer, pero bago pa siya makatapos ay sinabi agad ni Krishna na imposible iyon, ang mga tanging may ganong kapangyarihan lang daw ay ang mga santo o pinakamataas na antas ng mga manggagamot. Nagtanong si Zenos kung bakit niya biglang binabanggit ito at ipinaliwanag ni Krishna na kamakailan ay nagkaroon siya ng laban kay Zofia at naaalala niyang napinsala niya ng husto ang braso nito, pero kahapon nang makita niya ulit si Zofia ay maayos na muli ang braso nito na parang walang nangyari. Ibig sabihin daw ay posibleng may healer sa slums na may kakayahang mag-regenerate ng buong braso, at kung totoo nga iyon ay malamang may malaking impluwensya ang healer na iyon sa mga pinuno ng mga grupo sa lugar. Balak ni Krishna na ipagpatuloy ang investigasyon kinabukasan para hanapin ang healer na ito na inaakala niyang masama, pero hindi maintindihan ni Zenos kung bakit agad niyang inisip na masama ang healer at sa totoo lang, tila may negatibong pananaw si Krishna sa buong slums kaya't tinanong siya ni Zenos kung may partikular ba siyang dahilan kung bakit ganito ang tingin niya. Aminado si Krishna na maaaring may kinikimkim siyang galit at iyon ay dahil pinatay ang kanyang ina ng isang taong galing sa slums. Mabait daw ang kanyang ina at talagang gusto nitong tumulong sa mga taong salat sa buhay. Madalas itong pumunta sa slums para mag-organisa ng mga feeding programs para sa mga gutom na residente, pero isang araw ay hindi na ito nakabalik at ayon sa mga nakakita, inatake raw ito at pinatay para lamang makuha ang wedding ring nito. Labis na nasaktan si Krishna nang malaman niya ang nangyari at nakapagsalba ng napakaraming tao ang kanyang ina mula sa gutom, pero wala man lang tumulong sa kanya nang siya ang nangangailangan, dahil doon ay nagpasya si Krishna na sumali sa Mag's Order at maging isang bayani na kayang magparusa sa mga kriminal sa slums. Kinabukasan ay lumabas na si Krishna para ipagpatuloy ang investigasyon kaya nakapagbalik na si Zenos sa paggamot ng kanyang mga pasyente. Dumating si Zofia na may maliit na sugat sa braso at gusto niyang ipatingin iyon kay Zenos at habang ginagamot siya ni Zenos, pinayuhan niya si Zofia na mag-ingat dahil hindi nila alam kung kailan ulit darating si Krishna. Tamang-tama ay dumating si Krishna at humingi ng direksyon dahil naligaw siya palabas, pero nang makita niya si Zofia ay agad siyang naglabas ng baril at si Zofia naman ay bumunot ng mga kutsilyo bilang tugon, nagkaroon sila ng kaunting tensyon. Tinanong ni Krishna si Zofia kung totoo ba na may isang masamang healer na nagtitipon ng mga kriminal para gumawa ng takot sa mga inosenteng tao. Hindi naman itinanggi ni Zofia na may healer nga pero hindi raw ito masama at aminado si Zofia na magnanakaw siya kaya hindi siya ganap na sumusunod sa batas, pero alam niyang mas malala pa ang ginagawa ng ilang tao sa hanay ng mga maharlika. Halimbawa nalaman ni Zofia na iniimbestigahan ngayon ni Krishna ang trafficking ring at nang nagsaliksik siya, nalaman niya na ang utak sa likod ng lahat ay isang aristokrata at una, ayaw paniwalaan ni Krishna dahil nakasentro raw ang operasyon ng trafficking sa slums. Pero isa lang daw iyong matalino na paraan para ilihis ang atensyon ng Knight's Order mula sa tunay na may sala. Kahit ganoon ay nananatiling may pagdududa si Krishna pero tinanong niya si Zofia kung sino ba talaga ang nasa likod ng mga pagdukot. Ipinaliwanag ni Zofia na ito ay isang lalaki na ang pangalan ay Kalinder. Nahihirapan maniwala si Krishna dahil si Kalinder ay kilala bilang isang pilantropo na nagbibigay halaga sa edukasyon ng mga ulila kaya't imposibleng ibenta niya ang mga bata sa pagkaalipin. Hindi naman inaasahan ni Zofia na paniwalaan siya ni Krishna dahil sa paningin nito, lahat ng tao sa slums ay puro kriminal lang.
Pero ang mediator ay hindi kailanman tumingin ng ganoon at iginagalang niya ang lahat at palaging handang magbigay ng pangalawang pagkakataon, malayong-malayo sa estilo ni Krishna at sa tinatawag niyang katarungan. Galit na galit si Krishna sa sinabi ni Zulfiya at muntik na siyang magpaputok ng baril, pero agad humaharang si Zenos at sinabi sa kanya na ibaba ang baril at sinubukan siyang paatrasin ni Krishna. Pero tumanggi si Zenos at sinabing hindi niya magagawa iyon dahil si Zulfiya ay pasyente niya at hindi niya hahayaang mapahamak ito. Humingi ng paumanhin si Zenos na hindi niya agad sinabi pero inamin niyang siya ang mediator na hinahanap ni Krishna. Akala ni Krishna ay nagsisinungaling lang si Zenos para protektahan si Zulfiya dahil imposible raw na siya ang healing mediator. Paano raw magiging possible na magaling na siya sa defensive magic at pati sa healing magic? Hindi naman inangkin ni Zenos na isa siyang master pero tiyak niyang sanay siya sa parehong uri ng magic dahil pareho lang silang nangangailangan ng pagpapalakas sa natural na kakayahan ng katawan. Wala nang naiintindihan si Krishna sa paliwanag niya pero nananatili pa rin ang pagdududa niya, lalo na't halatang pinapanigan niya si Zulfiya. Gayunpaman bilang respeto sa kabutihan ni Zenos kahapon ay nagpa siya si Krishna na umalis na lang ng walang gulo. Habang palayo siya ay napansin ni Lely na ang direksyon na tinatahak ni Krishna ay patungo sa distrito kung saan nakatira ang mga aristocrat. Biglang na-realize ni Zenos kung saan ito pupunta at mukhang seryoso si Krishna sa sinabi ni Zulfiya tungkol kay Kalinder. Pumunta si Krishna sa mansion ni Kalinder para makipag-usap. Siyempre ay hindi niya pwedeng basta sabihin na pinaghihinalaan niya itong sangkot sa human trafficking. Kaya gumawa siya ng palusot at sinabi niyang may narinig siyang balita tungkol sa pagdami ng mga nakawan sa lugar. Inamin naman ni Kalinder na may problema siya sa isang grupo na tinatawag na Lizardman Gang. Dagdag pa ni Krishna na plano niyang dagdagan ang seguridad sa lugar pero bago iyon, gusto muna niyang inspeksyonin ang mansion para makita kung ano ang estado ng personal security nito. Naiintindihan naman ni Kalinder ang gusto niyang gawin kaya inalok niya si Krishna ng tour sa buong mansion. Ipinakita ni Kalinder ang kabuuan ng mansion at pagkatapos ng tour ay tinanong niya si Krishna kung ano ang masasabi niya. Pinuri naman ni Krishna ang pagiging detalyado at maingat ng seguridad sa buong bahay, pero may isang bagay na napansin niya na tila kakaiba na sobrang bigat ng seguridad sa bandang likuran ng mansion. Bago umalis ay nagpaalam si Krishna kung pwede siyang gumamit ng banyo at walang naging problema roon. Bilang isang mataas na aristocrat ay natural lang na mataas ang antas ng seguridad ni Kalinder. Pero ang talagang pinagtataka ni Krishna ay kung bakit ganoon kalaki ang ipinupuhunan niya para bantayan lang ang likod bahay. Napagtanto ni Krishna na baka may itinatago nga sa likod kaya sumilip siya sa pader at doon niya nakita ang isang lihim na pasukan. Pumasok siya sa lagusan at sa kanyang pagkagulat at takot, napatunayang tama si Zulfiya na si Kalinder nga ang nasa likod ng lahat ng mga pagdukot. Pero bago pa siya makagawa ng kahit anong tulong para sa mga bata, biglang lumitaw si Kalinder sa likuran niya at ginamit ang mga baril na naiwan niya sa itaas para pasabugan ang braso niya. Natawa si Kalinder na napadali lang niyang napatumba ang isang knight at sinabi niya na hindi na sana nag-usisa si Krishna. Ngayon ang kailangan na lang niyang gawin ay tapusin ito para maipagpatuloy ang operasyon ng human trafficking. Pero bago siya makakilos ay dumating sina Zulfiya at Zenos at nag-alala si Zenos na baka mapahamak si Krishna nang ma-realize niya kung saan ito papunta. Kaya nakiusap siya kay Zulfiya na samahan siya papunta roon at ayaw ni Kalinder na may makaligtas na saksi kaya inilipat niya ang setting ng baril sa lethal at binaril si Zenos sa mukha. Sa gulat niya buo pa rin si Zenos kahit tinamaan siya at masakit man ang tama ay hindi siya nasugatan ng malala, dahil dito ay natarante si Kalinder at sinubukan na tumakas pero nadulas siya at nahulog ang baril at pinulot iyon ni Zenos. Nagmamakaawa si Kalinder na huwag siyang patayin at sa kabutihang palad para sa kanya, may no-kill rule na si Zenos pero wala siyang rule laban sa pagpapahirap, kaya inilipat niya sa non-lethal ang baril at binaril si Kalinder sa ulo. Pagkatapos ay agad niyang tinignan ang kalagayan ni Krishna pero sinabi nito na huli na para sa kanya, wala na siyang braso at malaki ang nawala sa tiyan niya kaya tinanggap na niyang mamamatay siya. Pero sinabi ni Zenos na ayos lang siya subalit dapat maghanda si Krishna sa malaking bayarin dahil mahal ang gamutan. Makalipas lang ng ilang minuto at balik na sa normal si Krishna at hindi siya makapaniwala na napagaling siya agad mula sa ganong matinding sugat. Doon niya napagtanto na totoo nga ang sinabi ni Zenos at siya nga ang mediator, pero ngayon ay wala na siyang balak arestuhin ito dahil naniniwala siyang bayani si Zenos.
Pero para kay Zenos ay hindi niya tinitingnan ang sarili niya bilang bayani at isa lang siyang healer na siniguradong walang mamatay. Para sa kanya ang tunay na bayani ay si Krishna dahil siya ang unang kumilos para iligtas ang mga bata. Maaaring naliligaw ito minsan pero sa huli ay isa siyang mabuting tao na talagang gustong mapabuti ang mundo. Tinulungan ni Zofia at ng mga lizardmen na ilabas ang mga bata mula sa dungeon, pero paparating na ang mga Royal Knights at ayaw na ni Zenos makipag-ugnayan pa sa kanila kaya nagpa siya silang umalis agad. Bago siya makalayo ay hinabol siya ni Krishna at tinanong kung bakit pa rin siya sinagip kahit pakaaway niya ito. Lumingon si Zenos at sinabing gusto lang niyang masiguradong mabayaran siya. May utang pa raw si Krishna para sa pagtuloy niya sa klinik at dagdag pa ang gastos sa gamutan na inaasahan niya ang kabuoang bayad bago matapos ang linggo. Ilang araw ang lumipas na mimili ng mga groceries si Zenos kasama si Lily at habang dumadaan sila sa ilang pamilyar na kalye, bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang kabataan na dati siyang ulilang bata na nakatira sa squatter, hanggang isang araw ay may adventurer na nagngangalang Eston na dumating doon para kumuha ng batang makakatulong sa kanya. Hindi man lang nito inaalam kung ano ang kayang gawin ni Zenos dahil ang gusto lang niya ay may utos-utusan at tretuhin bilang alipin. Sinabi ni Zenos kay Eston na marunong siyang gumamit ng healing magic, pero tinawanan lang siya nito dahil imposibleng makapag-aral ng ganoong klase ng mahika ang isang batang pulubi. Gayunpaman ay tinanggap pa rin siya ni Eston sa kanyang grupo at nagsimula silang magsama-sama sa mga pakikipagsapalaran. Kapag lumalaban si Eston sa mga halimaw ay nananatili lang si Zenos sa likod at mabilis niyang pinapagaling ang mga sugat ni Eston, kaya pakiramdam nito ay wala siyang talo. Inakala ni Eston na sarili niyang galing ang dahilan at wala namang silbi si Zenos kaya tinanggal niya ito sa grupo. Sa kasalukuyan ay pinamumunuan ni Eston ang kanyang grupong Golden Phoenix papunta sa pugad ng mga halimaw, dahil may makapangyarihang maharlika na humiling sa kanila na kumuha ng balahibo ng halimaw. Relax lang ang lahat at ang ilan pa ay may hangover pa dahil parang celebrity ang pagtrato sa kanila kahit saan sila magpunta. Pagkapasok nila sa kuweba ay agad nilang nakita ang mga Flame Fox at inutusan ni Eston ang isa sa mga miyembro na gumamit ng defensive spell sa kanya bago siya sumugod ng walang ingat sa mga halimaw. Kinagat ng halimaw ang kanyang kamay at nagdulot ito ng matinding paso kaya't bigla siyang natataranta dahil hindi siya sanay sa sakit. Habang inaatake rin ng mga Fox ang ibang miyembro at naramdaman ni Eston na puro walang kwenta ang kanyang kasama, lumingon siya sa tao na inatasan sa defensive magic, pero hindi ito makapag-focus ng maayos sa mana dahil sa hangover kaya inutusan ni Eston ang lahat na umatras. Pagkalabas nila ng kuweba at nagsimulang magsisihan ang grupo sa kabiguan nila, may isa na nagsabing baka si Zenos ang palihim na nagpapagaling sa kanila noon kaya parang madali ang mga laban. Tumanggi si Eston na maniwala dahil wala naman siyang napansin noon pero nagdesisyon pa rin siyang kumuha ng bagong healer na may tamang kwalifikasyon. Pagkalipas ng ilang linggo ay bumalik ulit si Eston at ang kanyang grupo sa kuweba. Ngayon kasama na nila ang isang healer na ang pangalan ay Human at sa kasamaang palad, handa na ang mga halimaw sa pagbabalik nila kaya agad silang inatake ng mga ito. Hinarang ni Eston ang mga atake ng halimaw pero tinamaan ng fireball ang wizard ng kanilang grupo. Tumatagos ito sa defensive magic at nasunog ang katawan ng wizard at agad siyang nilapitan ni Human para gamutin, pero napansin niyang kailangan ng dalhin sa ospital ang sugatang kasamahan. Samantala ay nahihirapan si Eston na tamaan ang mga halimaw at mabilis siyang napapagod, kaya't nagtataka siya kung bakit ganoon at sinabi ni Human na kailangan na nilang umatras dahil mamamatay ang wizard kung magsasayang pa sila ng oras. Ayaw man ni Eston na napilitan siyang ibigay ang utos na umatras. Pagkalabas nila ng kuweba ay sinisi agad ni Eston ang lalaki na inatasan sa defensive magic dahil hindi raw nito nagawa ng maayos ang trabaho niya, pero sinabi ni Human na hindi iyon kasalanan ng lalaki at doon niya ibinaling ang galit kay Human. Inutusan itong gamutin agad ang wizard para makabalik na sila sa laban. Pero tinanong siya ni Human kung seryoso ba siya at sinabi niya na tanging ang mga santo at ilang pinakamahuhusay na healer lang ang kayang gamutin agad ang ganoong klaseng pinsala. Dahil doon ay napaisip si Eston kung si Zenos nga ba talaga ang palaging palihim na nagpapagaling sa kanila mula sa malalalang sugat noon pa man. Di nagtagal ay bumalik siya sa lungsod kung saan sinalubong siya ng butler ng Maharlika. Sinabi nito na nabigo siya sa kanyang misyon at hindi na siya dapat magpakita pa sa lungsod. Natarante si Eston at nakiusap ng isa pang pagkakataon at isinisi niya ang pagkabigo kay Zenos.
Binigyan naman siya ng butler ng isa pang pagkakataon kaya't napagdesisyonan niyang hanapin at kunin muli si Zenos para magamit ang kakayahan nito at makilala siyang muli. Maya-maya ay pumunta sina Eston at ang kasamahan niyang si Guile sa squatter para hanapin si Zenos at nagpasya silang humingi ng tulong mula sa 3 tribo ng mga demi-human. Una nilang pinuntahan ang tribo ng mga lizardman at sinabi ni Eston kay Zaphia na hinahanap niya ang isang healer na si Zenos na dumating doon 2 buwan na ang nakalipas. Napatawa ng malakas si Zaphia nang marinig iyon at sinabing mukhang totoo ngang sapat na kabobo si Eston para tanggalin ang isang gaya ni Zenos na ganoon kagaling. Nainsalto ang pulang buhok at muntik nang bunutin ang espada, pero umatras agad nang mapansin niyang napapaligiran siya ng mga mandirigmang butiki. Sinabihan siya ni Zaphia na umuwi na lang dahil wala silang oras ni Zenos para sa mga hangal na gaya niya. Nag-init ang ulo ni Eston sa sinabi niya pero nang sipatin siya ng malamig na tingin ni Zaphia, napagtanto niya ang laki ng agwat ng kanilang lakas kaya umatras na lang siya. Sunod nilang pinuntahan ang tribo ng mga beastman at doon ay pinagtawanan din siya ni Linga dahil siya raw ang tanga na nagtanggal kay Zenos. Binanggit nitong ayaw niyang makipag-ugnayan sa isang tulad niya. Bago pa man makaporma si Eston para manakot doon ay tinatakot siya ni Linga gamit ang bilis nito. Pumunta naman sila sa hideout ng mga orc pero ganoon din ang tugon ni Lev na puro pangungutya. Ngayon ay mas naging maingat na si Eston at umalis na lang nang hindi nagpapakita ng kay-abangan. Pagkalabas nila ay nagwala si Eston dahil hindi siya makapaniwalang may ganoong impluwensya si Zenos sa squatter. Bigla na lang napansin ni Guile si Zenos na naglalakad kasama si Lily, kaya dali-dali silang lumapit para harapin siya. Nagpakita ng kay-abangan si Eston at sinabi kay Zenos na tsamba lang na nabuhay siya mag-isa sa loob ng 2 buwan, pero sagot ni Zenos ay wala siyang oras makipag-usap at nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Nainis si Eston at sumigaw na kaya siya pumunta roon ay para aanyayahan si Zenos na bumalik sa kanilang grupo. Pero malamig na tinanggihan ito ni Zenos at sinabing walang matinong tao ang tatanggap ng trabahong walang bayad at may napakasama na kondisyon. Nainsalto ang pulang buhok at sinabi kay Zenos na dapat ay magpasalamat ito dahil may pagkakataon siyang maging bahagi ng isang kilalang grupo. Napabuntong hininga si Zenos at iginiit na tutulungan niya ang grupo ni Eston kung talagang desperado na sila. Pero sa pagkakataong ito ay sisingilan na niya ng tama para sa pagpapagaling at pagbibigay ng defensive spells, nabigla si Eston at sinabing wala namang ibang mapupuntahan si Zenos kaya hindi siya dapat naglalagay ng kondisyon. Bigla namang dumating ang ilang tao mula sa squatter at masayang nakipag-usap kay Zenos at napalibutan agad siya ng mga tao at napatitig si Eston, litong-lito sa nangyayari at nang umalis na ang mga tao ay nagpasya si Zenos na umuwi na. Pero muling sumigaw si Eston at paalala sa kanya na siya raw ang tumulong kay Zenos noong ulila pa siya sa kalye. Sawang-sawa na si Zenos kaya sinabi niyang huli na ang lahat at habang naglalakad palayo, sinubukan na atakihin ni Eston si Zenos pero bago pa siya makalapit ay tinamaan siya ng bala at tumilapon sa gilid ng kalsada. Tinawag siyang tanga ni Kish dahil nagtangkang umatake sa harap ng Vice Commander ng Royal Guards. Nagulat si Zenos nang makita si Kish doon at tinanong kung bakit siya nasa parte ng squatter. Sagot ni Kish ay hinahanap niya raw si Zenos pero naligaw siya at mabuti na lang at nagkita rin sila sa huli. Habang nag-uusap sila at lalo pang nalito si Eston dahil nalaman niyang may koneksyon si Zenos hindi lang sa mga pinuno ng squatter kundi pati na rin sa Royal Guard. Nang bumangon si Eston ay ipinaliwanag ni Kish na inaaresto siya dahil sa tangkang pananakit. Agad niyang sinisi si Guile at tumakbo palayo at desididong turuan ng leksyon si Zenos dahil hindi siya pinansin. Ilang araw ang lumipas, nagtipon-tipon ang lahat sa bahay ni Zenos at pinag-usapan kung paano sila nilapitan ni Eston at ng kasama nito, ibinunyag ng 3 pinuno kay Zenos na pinabantayan nila sa mga spy ang 2 sakaling gumawa ito ng gulo, pero ikinagulat nila na bigla na lang silang nawala na parang bula. Nakahinga ng maluwag si Lily at iniisip na baka sumuko na sila sa paghabol kay Zenos, pero biglang lumitaw si Carmela sa likuran niya at sinabing posibleng pumunta ang 2 sa Underground Guild, isang lihim na samahan na tumatanggap ng kahit anong ilegal na kahilingan basta may tamang bayad. Natakot si Lily nang marinig ito pero sinabi ni Zenos na sobrang mahal maningil ang Underground Guild. Dinagdag naman ni Carmela na kung talagang desperado si Eston na makuha siyang muli, ibig sabihin ay dumaraan ito sa matinding problema at gipot sa pera. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Lily nang marinig ito pero biglang sinabi ni Zaphia na may isang kakaibang mersenaryo na kilalang tumatanggap ng kahit anong trabaho,
kahit walang bayad basta't natutupad ang ilang kondisyon. Kinagabihan ay napansin ni Lily na gising pa si Zenos kaya naghanda siya ng tsaa para sa kanya at hinahaplos ang kanyang ulo para mapakalma siya. Nakaramdam ng antok si Lily at agad siyang nakatulog at nang matiyak ni Zenos na maayos ang tulog ni Lily at naitakip na ang kumot, lumabas siya at nakita si Carmela na naghihintay sa labas. Hinimok siya ni Carmela na magsalita ng malaya tungkol sa kanyang grupo. Binanggit ni Zenos na sana sinuntok na lang niya si Eston sa mukha noong nagkita sila at nagtanong naman si Carmela kung paano siya naging mahusay sa healing magic. Sagot ni Zenos ay sinubukan niyang buhayin ang isang patay na tao noong bata pa siya pero grabe siyang pinarusahan ng kanyang guro dahil doon. Nagulat si Carmela sa narinig dahil ang reanimation ay isang bawal na uri ng mahika at nagsimula siyang magkwento na 300 taon na ang nakalilipas. Noong buhay pa siya ay may mga artificial na nilalang na ginagamit sa digmaan. Ikinwento niya ang tungkol sa mga nakakatakot na golem na ginamit ng hukbong demonyo sa kanilang labanan laban sa mga tao. Matapos ang kwento ay nagpasya si Zenos na matulog na, ngunit bigla na lang lumilindol at agad lumipad si Carmela sa himpapawid para tingnan kung ano ang nangyayari sa squatter. Sa itaas ay nakita niyang may ilang bahagi ng squatter na nasusunog at isang dambuhalang golem ang nagwawala roon. Natarante siya at inisip na baka siya ang nakasumpa sa lugar dahil nabanggit niya ang tungkol sa mga golem. Winasak ng dambuhalang golem ang mga bahay at sinisira nito ang lahat ng madadaanan habang nagtatakbuhan ang mga tao para sa kanilang buhay. Dumating si Zenos para makita ng malapitan ang golem at kasama rin niya si Carmela. Sabi ni Carmela na nakakahinala na may sinaunang sandata na ganito sa lansangan ng isang barong-barong. Iniisip nila kung paano ito nakarating doon at bigla namang dumating ang 3 pinuno ng gang, at natuwa si Zenos nang makita silang ligtas. Sabi ng mga babae na hindi sila nasaktan pero malubha ang tinamo ng kanilang mga tauhan dahil sa pag-atake ng halimaw. Nagtanong sila kay Zenos tungkol sa dambuhalang nilalang dahil hindi pa raw sila nakakita ng ganoon. Ipinaliwanag ni Zenos na ito ay isang artificial na nilalang na nilikha gamit ang teknolohiyang may kinalaman sa mahika na dati nang inakalang naglaho na. Sabi niya, isa sa mga orc niya ang nagsabi na nagmula ang golem sa pinakaloob na bahagi ng barong-barong kaya't naisip ni Zenos kung ang underground guild ang may kagagawan nito at napagdesisyonan niyang unahin muna ang paggamot sa mga nasugatan, at inutusan ang 3 babae na ipunan ang lahat ng sugatan sa isang lugar. Nangako siyang mananagot ang may kagagawan ng lahat ng ito, samantala ay may isang lalaki na siyang nagpadala ng golem ang nanunood mula sa malayo habang pinagmamasdan ang nagaganap. Siya ay isang assassin na tinatawag na Guy at siya ang nasa likod ng pag-atake. Tinanggap niya ang trabaho matapos siyang lapitan ni Eston para makabawi at di rin siya naningil ng malaking halaga dahil mas interesado siya sa motibo ni Eston kaysa sa pera nito. Nang malaman ni Guy na gusto lang ni Eston na ilabas ang galit niya kay Zenos at sa mga taong malapit dito, natawa lang siya pero tinanggap ang alok dahil sapat na iyon para mapawi ang kanyang baluktot na pag-iisip. Ipinakita pa niya kay Eston ang isang golem core na ginagawa niya at sinabing sapat na iyon para tuluyang talunin si Zenos. Ngayon habang pinapanood ni Guy ang golem na winawasak ang mga barong-barong, iniisip niya na sapat na ang pagiging masama nito pero hindi pa rin ito kasing bilis ng inaasahan niya. Nagsimula siyang mag-isip kung ano ang mararamdaman ni Zenos kapag isa-isang namatay ang mga mahal niya sa buhay, pero hindi papayag si Zenos na mangyari iyon habang kinokolekta ng 3 demi-human na gang ang lahat ng sugatan sa iisang lugar. Gumamit si Zenos ng isang makapangyarihang healing spell na kayang abutin kahit malayo para agad na pagalingin silang lahat. Pagkatapos ay nagsimula siyang gamutin ang mga may minor na sugat, pero halatang inis siya dahil hindi siya sigurado kung babayaran siya sa pag-aalaga ng daan-daang tao at bukod pa roon ay nasa bahay pa rin si Lily. Pinagmamasdan pa rin ni Guy ang lahat mula sa kanyang kinaroroonan at humanga siya sa galing ni Zenos sa pagpapagaling, gayunpaman ay alam niyang hindi sapat ang pagpapagaling lang hanggat hindi nila nalulutas ang problema sa golem. Gusto niyang makita kung paano ito haharapin ni Zenos. Pagkatapos ng lahat ay natapos na ni Zenos gamutin ang mga sugatan at saka siya nakahinga ng kaunti, tinitigan niya ang golem na patuloy pa ring nananalasa sa mga barong-barong at napaisip siya kung uuwi rin ba ito kapag nagsawa na. Sabi ni Carmela sa kanya na imposible iyon dahil ang mga golem ay hindi humihinto hanggat hindi nila natatapos ang utos na ibinigay sa kanila. Naniniwala siyang ang utos ng golem na ito ay sirain ang mga barong-barong o isang bagay na katulad nun. Napa-facepalm si Zenos sa narinig pero sinabi ni Carmela na imposibleng makagawa ng golem sa panahon ngayon.
Ang mga magic stone na may mataas na antas ng kadalisayan na kailangan para sa paggawa ng Golem Core ay matatagpuan lang sa pinakatimog na kontinente, na dating teritoryo ng mga Demon Lord at karamihan sa mga ito ay dapat nauubos na. Bukod pa roon ang itim na sining ng mahika ay nawala na sa paglipas ng panahon at ang mga materyales na kailangan para sa paggawa ng golem ay sobrang bihira na ring matagpuan, kaya't nagtataka siya kung sino ang may access sa lahat ng ganitong klaseng yaman. Sabi ni Zenos sa kanya na wala nang saysay na pag-isipan pa ito dahil ang mas mahalaga ay sirain muna ang golem. Binalaan siya ni Carmela na delikado ito pero nagboluntaryo ang mga babae na sumama sa kanya dahil hindi nila pwedeng hayaan na basta na lang sirain ng halimaw ang kanilang tahanan. Tinanong ni Zenos si Carmela kung paano sisirain ang isang golem at sinabi nito na kailangan sirain ang core nito, kung hindi ay magpapatuloy ito sa pag-repair ng sarili. Gayunman ay ayaw ni Zenos na sirain ang core dahil balak pa niyang ibenta iyon. Pinangunahan niya ang mga babae papunta sa golem at sinabi sa kanila na gamitin ang lahat ng lakas nila sa pag-atake. Sumugod agad ang mga babae at pinalakas sila ni Zenos gamit ang mga buff magic. Naramdaman ng mga babae na mas lumakas at bumilis sila, at isang malakas na suntok pa lang ay napabagsak na nila ang golem matapos mabasag ang isa nitong binti. Pero agad ding inayos ng golem ang sarili nito at tinamaan si Lingga na dahilan para tumilapon siya. Buti na lang naroon si Zenos at agad siyang pinrotektahan at ginagamot sa mismong oras ng tama. Parang hindi man lang siya nasaktan pero hindi ganoon kadali para kay Zenos, dahil matagal na rin siyang hindi nakikipaglaban ng aktwal. Habang tumatagal ang laban ay unti-unti siyang bumabalik sa dating galing at sinisikap niyang manatili sa malapit sa mga babae para epektibo ang mahika niya, at patuloy siyang nagpapalit ng defensive at healing spells depende sa sitwasyon. Samantala ay tuloy sa pag-atake ang mga babae sa golem at napansin ni Zenos na may delay bago ito muling mag-repair, kaya iniutos niyang wasakin ang dalawang binti ng golem at nagawa naman iyon ng mga babae kaya bumagsak ito, pero huli na nang mapansin nila na may isang batang babae sa lugar na hindi agad nailikas at ang golem ay babagsak ng diretso sa kanya. Natatarante si Zenos dahil hindi niya maaninag ng malinaw ang bata para mag-cast ng depensa kaya't nagmadali siyang tumakbo para protektahan ito, hindi siya umabot bago bumagsak ang golem, pero sa gulat niya ay ang mismong golem ang gumalaw para protektahan ang bata. Nagtaka si Zenos sa nangyari pero nagsimula siyang eskan ang golem habang tumatakbo palayo ang bata, pagkatapos niyang matapos ang pag-scan at dumating si Carmela at sabi niya na kakaiba ang ikinikilos ng golem. Iginiit naman ni Zenos na hindi ganap na artificial ang golem at sabi niya ay nasa kaliwang bahagi ng dibdib nito ang core at hindi lang ito basta-basta na magic stone. Mula sa malayo ay pinapanood ni Guy ang lahat ng ito at napangisi nang makita niyang unti-unti nang naiintindihan ni Zenos ang kanyang plano. Ang totoo ang mga magic stone na meron siya ay hindi perpekto at ang pinakamabisang paraan para makagawa ng golem core gamit ang mga iyon ay ang pagsanib nito sa isang tao. Pero ang mga golem na ganito ang paggawa ay mahirap kontrolin. Sa tingin ni Guy ay hindi magiging ganoon kahirap kontrolin si Ann dahil isa siyang tanga na puno ng negatibong emosyon, pinaniwala niya ang pulang buhok na lalaki na kailangan niya ang magic stone para sa kanyang paghihiganti, at sa kanya ito pinagsanib sa bato upang maging core ng golem. Ngayon ay gusto niyang makita kung magagawa ba ni Zenos na patayin ang isang dating kaibigan para mailigtas ang mga barong-barong. Pero si Zenos ay may ibang plano at gusto niyang tapusin ang laban nila ng personal, sinabihan niya ang mga babae na umurong na dahil siya na lang ang makakaharap dito at sumunod naman sila. Umalis na rin si Carmela dahil malapit nang sumikat ang araw kaya't naiwan si Zenos ng mag-isa kasama ang golem, sigurado siya na si Eston ay nasa loob nito at sabi niya ay parang hindi kapanipaniwala na ang isang makasariling tao tulad ni Eston ay sumagip ng bata. Pero naalala niya na ang dahilan kung bakit nahumaling si Eston sa pera ay dahil namatay ang kapatid nitong babae sa karamdaman, at wala siyang sapat na pera noon para iligtas ito at tinanong niya kung pinapaalala ba ng batang babae ang kanyang kapatid, at naisip ni Zenos na baka may natitira pang pagkatao si Eston pero huli na para sa kanya. Gumawa si Zenos ng isang espada gamit ang mana at saka sumugod sa golem at tinataga niya ito at sabay naputol ng malinis ang dalawang braso ng halimaw. Habang umaatungal ang golem at muling umatake si Zenos at buong lakas na sinaksak ang dibdib nito, kaya't lumitaw si Eston na nakakulong sa loob. Binanggit ni Zenos kay Eston na ito na ang katapusan at walang pag-atubili niyang tinataga ito,
Nagulat si Guy sa nakita dahil hindi niya inakalang magiging ganoon kabagsik si Zenos, pero naintindihan din niya na baka gusto lang ni Zenos gumanti sa lahat ng masamang naranasan niya. Balak na sanang umalis ni Guy dahil nadismaya siya pero may nakita siyang kakaiba at hindi lang pala tinataga ni Zenos si Eston, kundi ginagamot rin niya ito kasabay ng pagsira at pinupunit niya ang mga bahagi ng katawan ni Eston na nagsanib sa Magic Stone at agad niya itong pinapalitan ng normal na katawan ng tao gamit ang mahika. Sobrang nakakapagod iyon pero patuloy pa rin si Zenos. Napamangha si Guy sa nakita at hindi niya matanggap na may tao palang may ganoong kalakas at linaw ng isip kahit pagkatapos magpagaling ng daan-daang tao buong gabi, hindi niya maisip kung paano posible ito at nagsimulang pag-isipan muli ang kanyang mga plano. Samantala ay sinabi ni Zenos kay Eston na kung tutusin ay mas mabuti na para sa mundo kung mamatay na siya roon, pero hindi niya ito hahayaang mangyari dahil may dapat managot sa lahat ng pinsalang ginawa sa mga barong-barong at sa kanyang bayad para sa magdamag na pagpapagaling, kaya't bubuhayin niya si Eston para masingil siya at ang kasabwat nito. Isa pa si Eston ay may dalawang malaking utang na loob sa kanya at una, noong inalis siya nito sa lansangan at pangalawa, noong binigyan siya ng gintong barya bilang pampinansyal na pamamaalam na ginamit niya para palayain si Lily. Ang desisyon na iyon ang tuluyang nagbago sa buhay niya at dagdag pa ni Zenos, ang pinakahuli at pinakamahalagang dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat ay dahil isa siyang manggagamot, at hindi siya papayag na may mamatay habang siya ang naroon. Kasabay nito ay buong lakas niyang tinataga ang Magic Stone sa puso ni Eston at nabasag ito at sa wakas, tuluyan ng napalaya si Eston mula sa kapangyarihan ng bato at habang nakaluhod, inamin niyang sobrang galing ni Zenos na parang gusto na lang niyang isuka ang inis. Naalala niyang tinulungan nito ang mga demi-human na babae kanina at ngayon na-realize niyang ganito rin pala ang ginagawa nito sa kanilang grupo noon, bumagsak siya sa lupa at nagmakaawa kay Zenos na patawarin siya, kahit alam niyang hindi siya karapat-dapat. Sabi ni Zenos sa kanya na tumayo na pero sagot ni Eston ay hindi siya tatayo hanggat hindi siya pinapatawad, sagot naman ni Zenos ay bilisan na niya dahil kailangan pa niya siyang suntukin sa mukha. Napatulala si Eston pero ginamit ni Zenos ang natitirang lakas ng mana niya para palakasin ang suntok niya ng 10 beses. Habang umatras si Eston ay ngumiti si Zenos ng may halong kilabot at ipinaliwanag na isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi niya ito pinatay kanina ay dahil hindi pa niya ito nasuntok, at doon ay buong lakas niyang sinuntok si Eston sa mukha kaya't tumilapon ito. Ilang minuto pa ang lumipas bago natauhan si Eston at pagdilat niya ay nandoon na si Krish sa tabi niya. Tinanong niya kung nasaan si Zenos at sagot ni Krish ay nakasalubong niya ito kanina at ikinwento na nito ang buong pangyayari. Sabi niya na milagro na walang nasaktan sa insidenteng ito at habang buhay nang may utang na loob si Eston kay Zenos. Pagkatapos ay inaresto siya ni Krish para sa napakaraming kasalanan at dinagdagan pa iyon ng public indecency. Doon lang napagtanto ni Eston na wala pala siyang saplot at ibinigay sa kanya ni Krish ang mensahe ni Zenos na kinuha na niya ang espada ni Eston para maibenta at mabayaran ang mga pinsala. Doon na-realize ni Eston na wala na talaga siyang natira at kahit damit pero iniwanan siya ni Zenos ng isang pamamaalam, isang gintong barya at tulad ng dati niyang severance pay ay sabi ni Krish, ayaw na siyang makita pa ni Zenos kailanman at doon napaiyak si Eston na parang bata. Samantala ay pauwi na si Zenos at hirap ng maglakad, pero nasalubong niya ang mga demi-human na babae na agad siyang inaalalayan kahit pa sinasabi niyang ayos lang siya. Pagdating nila sa bahay ay agad siyang sinalubong ni Lily at nag-abot ng isang tasa ng tsaa para sa kanya bilang welcome pabalik dahil sigurado siyang ligtas itong makakauwi.